Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Biyernes, Oktubre 24, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton mga headlines. Mga taga Iloilo kag Antique nagbuylog sa earthquake kag tsunami drill sa Office of the Civil Defense Western Visayas. Iloilo City Hall nakigbahin man sa giniwat nga regional simultaneous earthquake drill. Demolisyon sa mga stall sa Iloilo Market o kon Iloilo Terminal Market nagapadayon bilang pagpaganda sa pagbukas sa merkado sa maabot nga Oktubre 30. Mga caretakers sang pila ka private cemetery ang matamat nga nagabaton sang booking agud mang limpyo sa lubngan samtang nagahilapit ang undas. Oplan undas gabay sa paglakbay ginahandaan sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa nagahilapit nga Fiesta Minatay. 2,000 ka hygiene kits ginpanagtag sang OCD Region 6 sa mga apektado nga residente sang bagyong Ramil sa Capiz. Bulkan Kanlaon makaduha ka beses nga nagbuga sang abo suno sa Fibos. Kag Handa Pilipinas dalon sang DOST sa Negros Occidental. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga taga Iloilo kag Antique nagbuylog sa earthquake kag tsunami drill nga giniwat sa Office of the Civil Defense Western Visayas. Radyo Pilipinas. Reporta ni Paul Tarosa. Nagbuylog ang mga taga Iloilo kag Antique sa ginpatikan nga earthquake kag tsunami drill sa Civil Defense Western Visayas. Alas 3 sang hapon kahapon nagsugod ang aktibidad sa dinagwa ang mga empleyado sang Iloilo City Hall sa syudad sang Iloilo kag sang Antique Provincial Capital sa probinsya sang Antique bilang kabahin sang drill. Magnitude 7.2 nga linog nga magaresulta sa isa ka tsunami ang nangin senaryo. Base sa Memorandum No. 75 Series of 2025, naging pirmahan ni Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 kag OCD 6 Director Raul Fernandez tuyo sa aktibidad nga mapataas ang ihibalo, kahandaan kag koordinasyon sa komunidad sa pagresponde sa linog kag tsunami. Inigin patigayon man bangod sang sunod-sunod nga linog nga tabo sa nagkalaylay nga bahin sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpakigbahin man ang mga bisita, kliyente kag mga empleyado sa Iloilo City Government sa giniwat nga Regional Simultaneous Earthquake Drill kahapon nga adlaw, Huwebes, Oktubre 23. Ang drill ginhimo agud mapabakod ang kaalam, kahandaan kag koordinasyon sa pagatubang sang mga peligro pareho sang linog. Paagi sini mapasiguro nga ang tanan nga opisina, empleyado kag komunidad mayara sing husto nga ihibalo kag kahanas kung mag-abot ang tion sang emerhensya kasubong sang linog. Ang aktibidad kabahin sa pangabay sa National Disaster Risk Reduction Management Council nga mapasanyog pa ang kandaan labi na kag nangin masami ang pagluntad sang linog sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Demolisyon sa mga stall sa Iloilo Terminal Market o kun Super nagapadayon bilang pagpaghanda sa pagbukas ng merkado publiko sa mabot nga Oktubre 30. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balayan ang demolisyon sa pila ka mga stall sa bayan sa Iloilo Terminal Market, partikular sa area sa Barangay Rizal, Palapala. Makita nga na sa nga po dumatamat ang ginapang-bakla sa mga infrastruktura na sang una area sa mga vendor, partikular sa wet section na panagabaligya sa karne kagista. Kabayan ini sa pagpaghanda sa nataraan na soft opening sa merkado sa dason na semana. Matandaan na ginanunsyo sa Iloilo City Government kadungan na pagabuksan ng Iloilo Terminal Market at Iloilo Central Market sa mabot nga Oktubre 30. Matapos ginpredalom sa rehabilitasyon ng merkado, kabuilog ang SM paagi sa private and public partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Matamat na nagadamo ang mga himata sang minatay nga nagapaschedule ugod pa limpyuhan ang ila mga lulubngan sa bahin sa Christ the King Cemetery kay gyunan ini para sa mga caretakers nga maka-income subong nga naghilapit ang undas. Yara sa 200 pesos to 500 pesos ang suktanay sa pagpanglimpyo sang lulubngan suno sa caretaker nga si Salvacion Diocampo. Dala sa package amo ang pagpanghilamon sa area, pagtinlo sang lapida, pagpaminta kag pag-trim sang hilamon sa palibot sang mga lulubngan. Radyo Pilipinas News. Oplan Undas gabay sa paglakbay ginahanda na sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa nagahilapit nga selebrasyon sang Undas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, ginahanda na sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang nagahilapit nga selebrasyon sang Undas sa mabot nga Nobyembre 1 sa karon nga preparahan na sa ICTTMO ang comprehensive plan agud matutukan ang pila ka area sa ginalauman pagadudukan sang tawo sa Undas. Yara sa 382 ka mga personal ay ga-deploy sa departamento lagi pa makatapos ang operation staff sa tanan nga distrito. Magapatuman man sa traffic flow ang ICTTMO sa mga dalago ang mga sementeryo agad mapasiguro ang matalunsay nga sitwasyon sang dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 2,000 ka hygiene kits gin panghatag sa Office of the Civil Defense 6 sa mga apektado nga residente sa bagyong Ramil sa Capiz. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Paul Tarosa. Naghatag sang 2,000 hygiene kits ang Office of Civil Defense kaupo ng 301st Engineering Brigade kag 6th Forward Service Support Unit sang Philippine Army sa mga pamilya nga apektado sang Tropical Cyclone Ramil sa probinsya sang Capiz. Sa 2,000 nga hygiene kits, masobra sa 1,000 ang ginhatag sa provincial government kag masobra 800 naman ang ginhatag sa Rojas City. Naibaluan ang probinsya sang Capiz ang isa sa mga probinsya sa pungsod nga tuman nga naapektuhan sang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Special Assistant to the President Antonio Lagdameo nagbisita sa mga kapisnon nga naapektuhan sang baha. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Nag-abot na sa probinsya sang Capiz si Special Assistant to the President SAP Antonio Lagdameo para personal nga ibaluon ang kahimtangan sa mga kapisnon nga naapektuhan sa pagbaha sa probinsya. Kaupod ni SAP Lagdameo si DSWD Secretary Rex Gatchalian kag Mar Rojas. Ang mga opisyal ginbaton ng Rojas City Mayor Ronnie De Divas kag Capiz Governor Freddy Mil Castro. Naibaluan niya sa datos nga ginpagwa sang Office of the Civil Defense Western Visayas naglabot sa 35,015 ka pamilya o kung masobra 129,000 katao sa Capiz ang naapektuhan sa bagyong Ramil. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bulkan Kanlaon sa Negros
makaduha ka beses nga nagbugas ang abo suno sa FIVOX. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Hope Torichante. Liwat nga nagbugas ang abo ang bulkang Kanlaon. Suno sa FIVOX, kaduha ka beses ang ashing event sa summit crater sang bulkan sini nga Webes, October 23. Ang una nga pagbugas ang abo na balhag 5:30 tubtob 7:29 sa aga, samtang ang ikaduha naman sang alas 7:39 tubtob alas 8:05 sa aga. Ang mga aktibidad nakatugas ang plume nga nagsaka tubtob 600 meters sa ibabaw sang crater antes na palid padulong sa nakatundan na bagatnan nakatundan sandig sa records ang IP camera sa Kanlaon Volcano Observatory. Alert level 2 sa gihapon ang bulkang Kanlaon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handa Pilipinas dalon sang DOST sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torichante. Naghahanda na ang Department of Science and Technology para sa Handa Pilipinas Visayas Led 2025 niliwatan sa Bacolod City sa October 27 to 29, 2025. Ang lihok na may tema Padayon Visayas STI for Resilient, United and Sustainable Visayas, suportado man sa provincial government sa Negros Occidental kag mga lokal na panguluhan sa probinsya. Magatipon sa 3 kaadlaw nga kahiwatan ng mga opisyal sa gobyerno, scientists, innovators kag mga estudyante agud ipakita kung paano makabulig ang science, technology and innovation sa pagpangaman sa mga kalamidad. Sa Handa Pilipinas, lauman ang mga exhibit, seminar kag interactive sessions para sa disaster risk reduction and management. Suno kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., importante sa Negros Occidental hiwaton na aktibidad bangod ini ang una nga handa event sa lugar matapos tukuron ang Negros Island Region. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryong pagpatuman sa pagdumili sa importasyon sa buhi nga baka kag water buffalo, ang Department of Agriculture lakip ang similya kag hilaw nga panitikan sa Spain. Kasunod sa paglapta sa lumpy skin disease o LSD sa rehiyon sa Catalunya. Kasunod man ni siging pagwa nga opisyal nga report gikan sa Spanish Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health nga nagapamatuod sa kontaminasyon sa mga ginasagod nga baka sa Oktubre 1, ang lumpy skin disease, isa ka malalaton nga viral disease nga nag-atake sa mga baka. Nagalapta ini paagi sa kagat sing insekto pareho sang langaw kag lamok, bisan pa hindi makalalaton sa tawo ang LSD pwede nga makadulot sang dako nga pagkapierde sa ekonomiya sa operasyon sang pagsagod sang sapat. Ang mga sapat na impeksyon sang LSD nakaagi sa mga pilas sa panit, pagbuhin sang bugay, kag pagbuhin sang produksyon sang gatas pagkabaog, kag mga nasamad nga panit. May manubo nga numero ang mga napatay sa masakit. Ang mga grabe nga kaso pwede magresulta sang kamatayon. Gintumod sang DA nga mga low-risk commodities pareho sa naproseso nga produkto, kasubong sang gatas kag dairy products, skeletal muscle meat, gelatin, collagen, mantila, casing, sungay kag kuko, mga naproseso nga panit kag kasudlan nga produkto ang ginapahanugutan kung suportado ang mga inis ng veterinary certification. Ginsiling sang DA nga padayon nila nga i-monitor ang sitwasyon kag i-adjust ang import protocols kung kinahanglan agud amligan ng sektor sang sapat sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 290 million pesos nga makinarya sa kaunghan gin-turnover sa mga mangunguma sa Kabisayan nakatungdan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni JP Herbas. Nagbaton sa nga naituhan nga makinarya sa kumahan, balor 290 milyones pesos ang mga mangunguma gikan sa Aklan Antique kag Iloilo. Ang suporta nagaling sa Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o kung DA Philmet kag turnover sining karon lang sa Kalinog, Iloilo. Ang buli ginakipan sa 35 ka four-wheel drive tractor, 2 ka precision rice seeder, 34 ka combine harvester, 11 ka drying system, kag 18 ka village type rice mill. Ang mga makinarya gintunduhan si dalom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon RCEF Mechanization Program kay nagatuyo nga pabasugon ang access sa mga manguma sa moderno nga teknolohiya kag panamion ang ila produksyon kag post-harvest operation. Lakip sa mga ginalauman nga benepisyo sa mga makinarya ang pagbuhin sang gasto sa mga manguma sa 2
3 ka piso kada kilo samtang 3% tugtog 5% naman ang mabuhin sa post-harvest losses. Sa iya mensahe, tuman ang pagpasalamat ni DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia sa PhilMec sa mga paghimakasini na maduso ang agricultural mechanization. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ARDO gikan sa Valderrama Antique nagbaton sa bag-o nga multicab gikan sa Department of Agrarian Reform. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Hervas. Nagbaton siyang brand new nga multicab ang Tigmamali Agrarian Reform Cooperative o kontark sa Tigmamali Valderrama gikan sa Department of Agrarian Reform o kontar Antique. Ini sidalong sang Partnership Against Hunger and Poverty o CONPAP nga programa nga nagatuyo nga mabuhinan ang gutom samtang ginasiguro ang seguridad sa pagkaon pinaagi sa pagbulig sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o CONARBO. Pinaagi sa bagong kasalakyan, ginalauman nga ma-deliver sa mas madasig kag safe ang mga produkto sa mga lokal nga manguma sa Valderrama. Nebaluan nga pickled vegetable ang isa sa mga produkto nga ginapabugal sa TARC. Ginpasalig naman sa TAR Antique nga padayon sila nga magahimat sang kamustahan para mabantayan ang pagsanyog kag mga panghangkat nga posible atubangon sang kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Operability kag tactical proficiency ginpamaskog pa sa mga soldado sa Pilipinas ug Australia sa nagapadayon nga kasangga bilateral exercises. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Paul Tarosa. Padayon ng Philippines-Australia Army-to-Army exercise upon kasangga 2025-02 sa probinsya ng Capiz. Agud mapabakod ang kooperasyon kag kapasidad sa duha ka military forces sa pag-atubang sa mga isyu sang seguridad sa reyon. Series and joint kag combined military trainings ang ginpatigayon nga ginalakipan sang mortar gunnery training, survivability training, coastal defense training kag combat stress scenario. Sunod kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson ang kasangga exercises. Hindi lang paghana sa taktika kag armas, kundi isa man ka oportunidad para mapabakod ang pagsalig kag pag-intindihanay sa duha ka forces. Pinaagi sini nga mga exercises mababaskog pa sa Pilipinas kag Australia ang military cooperation kag strategic partnership. Kabahin man ini sang dako nga Defense Cooperation Initiative nga nagatuyo mapasangkad ang mutual defense capabilities kag maduso ang kalinong sa Indo-Pacific region. Ang kasangga 2025-02 magalawig sang 31 ka adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Barbero arestado sa bypass operation sa Ibisan, Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balik. Arestadong isa ka barbero sa ginpatigayon nga bypass operation sa Poblacion Norte, Ibisan, Capiz. Ang suspect ginkilala nga si alias Norly, 50 years old, kag residente sa ang nanambitan nga lugar. Nakumpiska kay alias Norly ang 60 grams ng sabong na kabalor sang 408,000 pesos. Sa monitoring sang kapulisan, high value individual ang suspect. Gintingob nga puwersa sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit pag Ibisan Municipal Police Station ang nagpatigayon sang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagtukod sang CRS outlet sa Guimaras ginaproseso na pag-angkon sang birth, death kag marriage certificate gikan sa PSA mangin available na sa isla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Hervas. Ginaproseso na sa Regional Opisina sa Philippines Statistics Authority kung PSA Region 6 ang pagtukod sa Civil Registry System o kung CRS outlet sa Guimaras. Ini ang isa sa mga ginatutukan ni PSA 6 Director ni Lida Amulara kasunod sa iya pagpanumpa bilang full-fledged Regional Director sa ahensya. Sunod kay Amular, ang Guimaras na lang ang nag-aisahan ng probinsya
sa Bugos ka rehiyon nga wala sang kaugalingon nga CRS outlet. Dugang pa niya, ang regional opisina ang nagpakig-angot na sa lokal nga Panguluan sa Jordan Guimaras para sa pagtukol sa outlet sa Barangay San Miguel. Ginapananaw nga mangin operational ang among nga outlet sa unang nga quarter sa 2026 kag posible nga igadumala sa lokal nga Panguluan. Tion mangin operational ang outlet sa nga maka-issue sa birth, death, and marriage certificate kag iban pa nga dokumento nga masami nga ginaproseso sa PSA. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Digital portal para sa mapapos ang pagpangita sa trabaho ginlunsar sa probinsya sang Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Bilang kabahin sang selebrasyon sa World Statistics Day 2025, inlunsar sa probinsya sa Guimaras ang Kabataan First Online Job Portal sa Kapitolyo Provincial sa Guimaras, isa ka milestone initiative sa idalom sa Kabataan First Agenda ni Governor Lucien Nava. Suki Nava handong sa Kabataan First Agenda nga i-empower ang mga kabataan nga may produktibo nga kaban sa komunidad bangod silang wasdam lang sa probinsya sa Guimaras. Ang Kabataan First Online Job Portal magaserbi nga digital portal nga magakonekta sa mga nagapangita trabaho kag mga employer labi na gid ang mga pamatan-on nga Guimaras noon. Naghatag ini sa oportunidad para sa career exploration, job matching, kag skills development. Sa mga interesado magkatulang sa portal www.guimarasjobs.com. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Biyernes, October 24, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Thank you gid sa mga nagaupod kag nagalantaw sa aton siniyang Facebook Live sa aton siniyang programa. Kita karon sa Iloilo Morning Program kada aga. Ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Publiko, Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH ng ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Yun po, malaking, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi ka na nagkamali ng tamang general. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.